Hi everyone, good morning and welcome sa ating Faith na channel. Charot! For today's video guys, I'm so excited to share unto you kahit na medyo maingay tayo dyan, oh. So this is my testimony, i-share ko kay para malaki yung impact no ng pag mag-testimony tayo, pinapahiya natin si Satan. So way back 2009, isa ako sa mga nakaplaga ni Jesus, nakita ni Jesus na win, na soul para kay Jesus. May mga tao na ginamit si Lord para ako ay makakilala sa Kanya. So doon ako sa Panabo City and nagkaroon ako ng asawa, may mga anak. Medyo na backslide kasi pag nahirapan ako mag-adjust from ibang denomination, ibang teaching to pagdating dito and na backslide, na naging lukewarm ako na Christian. And imbis na mag-focus ako sa pag-serve kay Lord, ang nakikita ko lagi ay yung kahinaan ng asawa ko. Lagi kong tinitingnan siya as my leader. Kasi doon sa Panabo City, meron akong leader, meron akong tinitingnan ng mga mentor. Nai-encourage ako sa buhay nila kasi sila yung mga tao na talagang nag-devotional, nag-worship sila, nag-win sila ng soul. Pero pagdating ko dito, kailangan kong ako ang gumagawa ng mga bagay na yon, which is very exhausting pag wala kang kasama and parang mahirap na nakikita mo yung maraming weakness ng mga tao. And apektado yung marriage namin, apektado lahat. May mga open doors for the enemy para hindi maging maayos no lahat. Hindi ko na siya i-detalye pero I'm sure na maiintindihan nyo yung buhay na pag walang Christ, di kayo masaya. Parang laging nakikigulo si Satan. Walang joy, walang peace. May mga away, kunting away. Mga masasakit na mga salita ang nababato, mga ganyan, mga worst cases scenario. And until such time na meron akong mga ministers na nakilala online, nag-share sila ng word ni God, syempre nakaka-bless yung buhay nila kasi nakikita ko talaga how God moved sa mga buhay nila in a very very mysterious way, in amazing way, in a greater way, like casting out demons, making deliverance. Nakikita ko kung gaano sila ginamit ni Lord because of the anointing na nasa buhay nila. Naintindihan ko na ganun pala mag-work sa spiritual realm. Hindi pala porky Christian ka na at gagamitin ka na ni Lord, wala kang mga sacrifices na gagawin. Pwede palang mawala yung anointing, pwede palang mawala yung presence ni Lord sa'yo, like soul or yung Holy Spirit sa'yo kapag hindi mo inaalagaan. Like ikaw yung temple, tapos hindi mo inayos yung buhay mo, lagi kang nagagalit, lagi kang nagja-judge, inaalaw mo yung sin na mag-grow sa buhay mo, mga words na hindi na dapat sinasabi, binibitiwan mo. All the more, mas parang natutuwa si Satan kaysa sa yung Holy Spirit na mag-stay sa'yo. So kagabi, pumunta kami doon sa New Creation sa Cagayan de Oro City, led by Pastor Ronjan, a prophet, isang prophetic siya na ministry, Pastor Ronjan Tion. I'm so blessed dahil grabe din yung anointing. Yung napapanood ko guys na mga videos na talagang yung mga teachings nila nakaka-bless. Kailangang as a Christian, mature talaga tayo at hindi tayo lukewarm para walang hold si Satan sa atin. At kahit ano yung gagawin ni Satan para tayo ay ma-down, tayo ay masira, tayo ay mawala, mabackslide, or hindi na makapag-serve kay Lord, kahit ano yung gagawin ni Satan, hindi tayo maapektuhan dahil hindi tayo lukewarm na Christian at talagang ang faith natin or yung ginawa ni Lord sa atin na deliverance, yung ginawa ni Lord na salvation sa atin, ilagaan natin sa ating buhay. So sa mga teachings na katulad niyan na talagang mag-walk tayo in obedience, mag-walk tayo sa pagiging righteous talaga no, na iwasan talaga yung mga kasalanan kahit na konting kasalanan sa isip, yung pag-backstab natin sa ibang tao, yung pagsasabi natin hindi maganda laban sa kanila, no, not loving our enemies, cursing them, kasi nagawa ko yon for how many times na mag-aaway kami ng husband ko, mas lumalalim yung galit. Lagi kaming nagbabatuhan ng mga masasakit na salita. And then, until one day, sabi ko kay Lord, ayoko na ng buhay na ganito kasi nami-miss ko yung dating ako. Hindi naman ako ganitong tao. Parang ang hirap, no, na galing ka sa yung parang ang sweet-sweet mo dati, yung
loving ka naman dati, hindi mo naman kayang gawin yan, na pasasaktan din yung iba, pero parang nawala yun lahat. So it is all by the grace of God lang talaga, and by the power of the Holy Spirit that is residing inside your life, and your decision to really be willing na, Lord, gusto ko maging blessing, gusto ko maging maayos yung buhay ko, na yung anointing mo, every time I speak, every time I share your word, every time I pray for others, ay talagang makikita na iba talaga ako, dahil meron yung parang si Jesus na ang makikita sa buhay ko, hindi yung ako. Kasi mahirap na mag-share ka ng word ni God, mahirap na gumagawa ka ng deliverance, nagmi-minister ka, nag-share ka ng word. Meron ka mga tao na hinahandle dahil pastor ka, pero wala ang presence ni Lord, walang anointing, baliwala din yun. Parang wala, parang ano lang, yung parang may nakikinig pero hindi sana naniniwala sa preaching mo. Pero iba yung makikita talaga sa buhay mo na you are Christ-like, you're trying to live your life to please God, to love God, and to obey God. Nakikita yun ng mga tao na nakikinig sa'yo. And the moment that you speak, mayroong anointing ni Lord, yung presence ni Lord na nagtatouch sa lahat ng mga tao. So yun ang gusto ni Lord sa bawat isa sa atin. So yun yung encouragement ko sa bawat isa sa atin, na madapaman tayo how many times as a Christian. Darating yung araw na parang napapagod tayo, nawawala tayo sa fire, sa pagsaserve kay Lord and all. Pero sisikapin natin at lagi nating sasabihin sa ating mga sarili na I am a new creation already, I am a warrior of God, I am a victorious woman of God or a man of God. Hindi na ako yung dating ako. I am changed, I am loved, I am chosen, I will be used for the glory of the King, and I am a princess of God. Let us all declare it, kasi sometimes yung mga declarations natin, no, is out of control, at kung ano yung iniisip natin na ganon tayo, magiging ganyan tayo. So let us rely on the word of God. Kung ano yung mga sinasabi ng word ni God, ng Panginoon mismo, hindi siya sinungaling. So i-claim natin, yun yung i-declare natin palagi, at yun yung paniniwalaan natin palagi. So alam ko guys, medyo mahirap yan siya, pero by the grace of God, makakaahon tayo, makakatayo tayo sa sarili nating mga paa. We can do this all together. Sama-sama tayo na mag-grow as a Christian. Sama-sama nating mag-study, no, ng mag-aral ng word ni God more, and sabay-sabay tayo na magiging ano talaga na army ni Lord, matured, at saka hindi madaling na nauuto ng kaaway, kasi yun si Satan, he is the father of all lies. Lagi niyang sinasabi yung mga negatibo sa atin, lagi niyang ini-inject yung mga bagay-bagay na hindi naman yan galing sa Diyos. Kabaliktaran lahat ng truth, no, mula kay Lord, tinitwist niya yan. So let us be careful in receiving all those lies, and I pray in the name of Jesus na ikaw na nanonood ngayon, magiging ano ka din, on fire, balik kay Lord. May gagawin si Lord sa buhay mo, paniwalaan mo yan, and gusto talaga ng Lord na mag-serve ka sa Kanya, and He is waiting for you to come to Him. He loves you so much, He cares for you so much, and He is waiting for you to be willing to be used for His glory. Kasi laging naghahanap si Lord ng, i-share ko yung naririnig namin kagabi sa teaching ni Pastor Ron Jan, pero hindi ko pa siya napag-aralang mabuti. Gusto ko pag-aralan para ma-share ko din dito sa channel natin sa Faith. I-share ko yun sa inyo. Napakaganda po ng word talaga ni Lord. So worth it siya na i-share. So yun lang muna sa ngayon, and God bless everyone. See you on my next video guys. Bye!